ba yung mga posibleng economic impact sa ganyang actions ng OFWs? Discuss ko po muna yung facts ng situation natin kung bakit umabot po tayo sa ganitong situation, okay? So based po on the articles I've read and a couple of videos of the OFW groups po na napanood ko is that gagawin daw po nila tong protesta, yung hindi pagpadala, hindi pag-remit nila because ayaw po nila yung ginawa daw ng government in relation dun sa pag-aresto kay FPRRD at pag-surrender kay FPRRD sa ICC, okay? And of course, since they are OFWs, wala po sila dito sa Pilipinas, hindi po sila physically present dito, so hindi po sila makakakonduct ng rallies dito, di ba? Therefore, naisipan po nila ngayon para makapaabot ng mensahe sa government is via dun nga po sa pag-express nila nung non-remittance action nila sa government. Okay? So, yan po yung facts of discussion natin. So, ngayon, ang next question naman po natin is kung ano ba yung legal basis ng OFW kung bakit pwede nila to gawin. At yung legal basis po niyan is still under the Constitution po natin, specifically Section 4, Article 3 of the 1987 Constitution. So, yung Article 3 po, that is still the Bill of Rights. At yung Section 4 naman po, that touches or discusses yung freedom of speech natin and freedom of expression. Okay? So yung freedom of expression po, hindi po yan siya limited dun sa mga oral or verbal statements, pero pwede rin po yan via certain actions kung saan meron kayong mapaabot na mensahe sa government because of your action. Okay? At dito po yung action na ginawa ng OFW is yung non-remittance po nila or yung pag hindi po nila pagpadala. Okay? And that is considered as a message po, as a form of expression since yung action po na yan ay may impact po yan sa government natin. So ngayon punta naman po tayo sa side ng government. Okay, so yung side po ng government, since yung involved po dito is a fundamental right po natin which is constitutionally protected, ang kailangan po mapakita dito ng government is meron silang tinatawag na compelling state interest na dahil dun sa interest na yon is na-compel talaga sila para pigilan or i-regulate yung action ng mga OFW. Okay, so yung pwede i-argue dito ng OFW is posibleng maapektuhan let's say yung economy ng bansa pag hindi mag-remit yung OFW. So therefore, because of that, merong compelling state interest na pwede ipaglaban or protektahan against yung government. Okay, so yan po yung pwedeng argument ng side ng government. At sa side naman po ng OFW, ang pwede naman nilang counter-argument dyan is walang compelling state interest considering hindi naman for the full year or for one full month yung pagtigil nila ng remittance. Rather, it is only a week, diba? Based on the videos na nakita ko po, 1 week lang yung sinasabi. So pag ganyan po na situation na 1 week lang, hindi naman po yan siya significant enough kung saan magko-collapse talaga yung economy ng ating bansa. So yan naman po yung mga pwedeng counter-argument ng OFWs kung let's say i-push talaga ng government na meron silang compelling state interest. Okay? So ngayon, ang next question naman po natin is kung meron ba talagang batas na nagre-require na mandatory magpadala ng remittances. Okay? So ang sagot po dyan, meron tayong batas specifically in our labor code, tas meron din pong executive order noong 1980s kung saan pwede po or required po magpadala talaga ng remittance yung mga OFW natin. In short, we have laws regarding it. However, medyo mahirap po yung implementation niya. Yan yung reality niyan. Okay? At yung isa pang pwede rin gamiting argument dito ng OFW is yung basis nila kung bakit sila nagpo-protesta is of course, yun nga, it is Section 4, Article 3 of the Constitution. Therefore, following the doctrine of constitutional supremacy, yung mga regular laws po cannot limit their rights natin under the Constitution because the Constitution being the supreme law of the land, dapat lahat ng batas must conform to it. Diba? So, pwede po i-argue ng OFWs dito na yung executive order na yon tapos yung provision na yon under the labor code can be considered as unconstitutional because it affects their right to free speech. Okay? So, yan po yung pwedeng dagdag na argument pa ng OFWs dito. Punta naman po tayo sa interesting part. So, ito na po yung tungkol sa economic impact ng mga remittances ng OFWs natin. Okay? So, ako po na-amaze ako nung nalaman ko yung figures because hindi ako aware nito na ganito pala kalaki talaga yung padala ng OFW. So, yung pinadala po or yung remittances, total remittances po of all OFWs po natin for the year 2024 is nasa 38 billion US dollars po yan according dun sa report ng Bangko Sentral. Okay? So, take note po, it is 38 billion dollars US dollars po, hindi Philippine pesos. So, yung 38 billion US dollars na yan, kinumpute ko po yan, nasa 2 trillion plus po yan na pesos. So, kung makikita ninyo, ang laki po pala talaga ng padala ng OFWs, nasa 2 trillion. So, magbigay po ako ng comparison para
para mas magka-idea po kayo kung gaano kalaki yung 2 trillion plus na padala ng OFWs, okay? So sa BIR po natin, the Bureau of Internal Revenue, yan po yung government office natin na may trabaho magkolekta ng buwis. Last year po, ang nakolekta nila is nasa 2.8 trillion pesos, okay? Tapos yung 2.8 trillion na yan, yan yung gagamitin as yung budget ng government natin. So kung makita ninyo, yung BIR nasa 2.8 trillion, tapos yung sa OFWs nasa 2 trillion plus. So konti na lang, halos magka-same na sila. So from there po, makita nyo talaga yung economic impact ng mga remittances ng OFW natin. Considering po yung 2 trillion plus na yan, dito po yan gagamitin sa bansa natin. Because yun nga po, niremit yan or pinadala yan dito lahat ng OFWs. Therefore, because of the actions, because of the remittances of our OFWs, meron pong 2 trillion plus Philippine peso na nagsa-circulate dito sa bansa natin on a yearly basis because of those remittances. So, consequently po, may kita natin talaga na malaki yung economic impact ng mga padala ng OFWs. And because of that po, yung findings, yung nalaman ko po to na ganito kalaki yung amount pala, mas na-impress din po talaga ako dun sa significance or yung sa impact po ng mga OFWs natin sa bansa natin as a whole. Okay? So, i-emphasize ko lang din po kasi baka ma-confuse kayo kasi kinumpare ko sa BIR. Hindi ko po sinasabi na yung 2.2 trillion automatic mapupunta yan sa budget ng government. Hindi po yan ganun. Yung 2.2 trillion or yung 2 trillion plus po ng OFW, pupunta lang po yan dito sa Philippines, sa mga families nila. Tapos of course, since yung families nila gagamitin yan lahat dito sa bansa natin, ipapanggastos nila, therefore papasok yung 2 trillion plus na yon sa economy natin. Ganun po yun siya. Hindi ko po yan siya ibig sabihin na yung 2 trillion is automatic equivalent siya or mapupunta agad siya sa funds ng government natin for the year. Hindi po ganun yun. Okay? So ngayon magbigay po ako ng conclusion, 'di ba? Kasi ang laki po ng amount na minention ko regarding OFW remittances. So yung main question talaga natin dito is whether or not compelling state interest ba talaga yung pag hindi remit ng government kung saan pwede sila pigilan ng government. Okay? At kung ako po tatanungin, ang sagot po dyan is wala pong compelling state interest considering yung sinabi lang naman po ng mga OFWs is 1 week lang naman yung hindi nila pag-remit. Therefore, kung ako po tatanungin, wala pong compelling state interest kung saan pwede pigilan ng government yung freedom of expression ng OFWs in relation dun sa non-remittance nila for a week. Okay? Kasi kung 2 trillion in a year, therefore nasa close to 200 billion in a month. So kung i-divide by 4 natin, 1 week, more or less nasa 50 billion lang po yung mawawala sa government. Plus the fact po na hindi naman lahat ng OFW yung hindi magre-remit eh. So kung sabihin na natin 50% ng OFWs yung hindi magre-remit, so sa 50 billion, 25 billion lang po yung mawawala sa government. Okay? So since 25 billion lang yung mawawala out of the 2 trillion, kung ako po, hindi po yan siya compelling state interest kung saan pwede na sila pakialaman ng government or i-penalize or i-regulate yung pagprotesta po ng mga concerned OFWs natin.